Rescue operations at the collapsed building in Angeles City have been called off after authorities said no more signs of life were detected under the rubble. For the details, let's bring in News 5 correspondent Mon Gualvez live from Angeles City. Mon, medyo parang bad news na ito pero what prompted them to decide this? Yes, Diego, kahit nga search and retrieval operations na ang focus ngayon ng mga otoridad patungkol nga dito sa nag-collapse na itinatayong hotel dito sa Angeles City, Pampanga, nangako naman ng mga authorities that they will be at least maingat pa rin sa pag-alis ng mga debris na gumuho dito sa area. Ang pinaka nag-prompt kung bakit nag-shift or nag-transition from search and rescue to search and retrieval operations is because wala na raw sila nakitang signs of life dito sa gumuhong gusali. Again, this establishment collapsed Sunday ng madaling araw. So more than 2 days na kung sakasakali na naiipit or pinangangambangan na trap dito sa mga rubbles, yung mga tao, aabot pa rin sa 18 ang patuloy na hinahanap ng mga authorities. And if you are going to compare it with the previous digits in the past days, parang pabago-bago. In the past, 17, kagabi naging 16, and now naging 18. No? Kasi nga, bukod sa mga construction workers na unang naitala ng local government, nadagdagan na ito ng ilang mga kaanak na naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay, particularly yung mga vendors na nasa paligid lamang nitong construction site nang mangyari ang pag-collapse or pagbuhunga ng building. Initially, just to share a quick story, until 3 p.m. daw yesterday, nakakita pa sila ng signs of life. Pero in the next 5 hours at sa mga sumunod pang mga oras, patuloy pa rin sila sa ginagawa nilang thermal scanning. Meron din silang ginagawang life locator scanning. At the same time, yung pag-ikot pa rin ng mga K9 units. At doon sa sumunod na mga oras na yon, wala na daw sila nakita. Kaya posible raw na yung signs of life na nakita nila nung alas 3 ng hapon, maaaring ito daw ay matuturing na false positive. Meaning, possible na baka hayop o baka naman kapwa rescuer yung na-detect na heartbeat at saka yung may mga paghinga pa sa ilalim ng rubbles ng ginawa nila kahapon. Kahapon kasi almost the whole day, puro thermal scanning ang ginawa ng mga authorities just to check if there are still signs of life inside dito sa gumuhong gusali. So ngayon, dahil nga search and retrieval operations, kailangan na nilang unting-unting alisin itong mga Debris. bakal at saka mga bato na tumabon nga dito sa lugar. So, klaruhin ko Mon kahit search and retrieval, they still are not going to use heavy equipment to clear the site but mano-mano pa rin. Yan ang kasing dinidebate nila on site the other day Yes, right now, na retrieval operations, mano-mano pa rin daw muna yung pagtanggal nila or pagputol particularly dun sa mga bakal that comprises the scaffolding. Ito kasi yung scaffolding yung nakapalibot na bakal dito sa gumuhong gusali, kaya mas pahirapan talaga silang magiba yung pinaka-konkreto because of the steels na nakapalibot nga dito sa area. Mano-mano pa rin daw. Ibig sabihin talaga meron silang special tool na gagamitin to cut these steels para nga maalis yan, pero gagamit na rin sila ng mga heavy equipment today. Pero gaya nga na sinabi ng BFP, they will be very, very extra careful just to show respect kung sakaling makakuha at makakita ng mga labi dito sa loob ng nag-collapse na structure. Alright, thank you for that, News 5 correspondent Mon Gualvez.